Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, bagsak na. Shocking, tinapos si Lacson. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong economic team, no? Ito pong balita mga kababayan mula po sa bilyonaryo. Sabi po dito, the country's economic managers have revised the government's gross domestic product GDP growth target for 2025 to 5.5 to 6.5% down from the previous 6 to 7% as export are expected to shrink by 2% amid weakening global demand driven by trade tensions and geopolitical risks. Yan mga kababayan. So binabaan na. Di kinaya ang target mga kababayan, no? Talagang hindi kakayanin po dahil sinasabi po ng World Bank ay bagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas. So ano ito? Strategy na ba ito ng Pilipinas, no? Para at least mahitman lang yung kanilang goal, no, na 5.5 to 6.5%, no? Or 7.6 to 7%, yan mga kababayan. Dahil po ito sa pagbaba or pagbagsak ng export by 2%, sabi po dito sa balita mga kababayan. So okay lang naman yan di ba? Okay lang naman na babaan yan kasi basta't maging ano lang kayo, maging honest, di ba? Sa taong bayan. Kaso sinasabi niyo ganito, napakataas po ng ano natin, we are the fastest growing economy in ASEAN, pero ganito, di ba? Binababaan ninyo ang inyong mga target. Ibig sabihin, yung mga target ninyo na ganyan, it is not possible, di ba? Yung 6 to 7%. So, binabaan nila para at least makuha nila yung kanilang target. So, what I'm trying to point out dito mga kabayan, wag lang magsinungaling ang gobyerno patungkol po sa ekonomiya. Kasi nakaka-high blood din minsan, no? Yung balita, puro pataas ng pataas ang ekonomiya, progressive ng Pilipinas, but still the Filipino people doesn't, hindi nila nararamdaman yung sinasabi ng gobyerno. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito, nagtatanong po mga kababayan mula po sa DZRH News. Pabor ka ba na malitis sa Senado si VP Sara Duterte? Kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo na malitis ang pangalawang Pangulo dyan sa Senado? Ako talaga mga kababayan, Duterte supporter po ako, but I am still in favor, no, dito sa tanong na ito. Okay po tayo dyan, pabor na pabor po tayo dyan na malitis si Vice President Sara Duterte para maklear po niya ang kanyang pangalan dito at wala nang masabi itong mga tunggristang ito, di ba? Pero bago pa man tayo makapagdesisyon mga kababayan, kung tayo po ay pabor o hindi, eto, ang taong bayan mukhang they already decided, no? Ito pong balita mga kababayan mula sa Abante News Online. 21 minutes ago. Sabi po dito, VP Sara nanguna sa presidential survey. Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, kahit ganito ang nangyayari, may impeachment siyang kinaharap kung ano-anong binabato sa kanya patungkol sa confidential fund.
siya pa rin ang number 1 na presidentiable sa 2028. Ha? Nanguna na kaagad si Vice President Sara Duterte sa bagong labas ng na 2028 presidential survey sa inilabas na datos ng Tangere. Nanguna si Duterte ngayong mayroong 35%. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Claire Castro. Sabi po dito ni BP Sara, kung hindi sila bobo na maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo sila, kaya hindi nila naiintindihan. Sabi naman po ni Claire Castro, mga kababayan, teka lang Sabi naman po ni Claire Castro, sabi nga po natin, when emotions are high, intelligence is low. Intelligence is low. Okay? Never speak out of anger. So, yan mga kababayan, ano sa palagay nyo? Tama po ba itong sinasabi ni Castro? Sa bagay, depende. Depende po yan, di ba? Kasi nangyayari naman talaga yan eh. If your emotions are high, talagang medyo nadadala ka sa emosyon mo. Pero ibahin mo si BP Sara. Vice President Sara Duterte is experienced politician. No? Hindi po ito bagitong politiko, mga kababayan. She is experienced politician. Ikaw sigurong bakig-bagito. Claire Castro. Wala ka na sigurong maisasagot, kaya ito na lang ang sinabi mo. Napindot ni BP si anger. Aba, grabe itong si Palace Press Officer Claire Castro responded to Vice President Sara Duterte's recent tirade, advising her to not speak out of anger. So, buti nga si Vice President Sara Duterte nagsasalita out of anger kung totoo man yung accusation mo, Castro. Ikaw nga, nagsasalita ka ng garbage in, garbage out, di ba? Nasaan dyan ang mas malala? Di ba, Castro? Ano mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. Eto pa. Sabi naman po ni Castro, kung may nagsisisi man sa kanya na maka-team up siya si President Bongbong Marcos Jr., it's their loss, not the president's. Nako. Eto Castro, hindi lang po ang nakipag-team up sa kanya. Hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang nagsisisi. Maging ang mga ordinaryong Pilipino ay sising-sisi. Na siya po ang naging presidente at siya po ang naka-team up ni Vice President Sara Duterte. Kaya wag kang pasisiguro na yung naka-team up niya lang. Even his very own sister, no? Di ba? Even his very own sister ayaw sa kanya. Kaya mga kababayan, ano na naman itong kadramahan ni Castro? It's their loss, no? Hindi naman kawalan eh. For example lang mawala ngayon si President Bongbong Marcos Jr. sa administrasyong ito. For example, let's say mag-resign. It's not our loss. It's not our loss. No? Kung mawawala man dyan si President Bongbong Marcos Jr. In fact, magsasaya pa nga ang taong bayan. Di ba? Kasi makakawala na tayo sa administrasyong puno ng utang, puro lang utang. Wala man nakikitang project. Di ba? I think magpapaparty pa ang mga Pilipino. Mga kababayan. Alright? Yan ay opinion ko lang mga karibin natin. Depende po yun sa inyo, sa take ninyo. Okay? Ito pa mga kababayan, sabi po dito ni Luestro, the impeachment court cannot dismiss the article of impeachment. Sabi naman po ni Ma'am Joy De Vebre, impeachment court ay court na walang choice. Di pwedeng mag-dismiss ayon kay Beatrix Luestro. Kaya na-invento talaga ang pagmumura para sa mga pagkakataong ganito. Hindi naman ganoon. Huwag naman ganoon, ma'am. Pero teka lang, di ba? Sa korte nga, nadidismiss, may tinatawag na, di ba, narinig natin yung dismiss eh.
Adjourn, 'di ba? Dismiss. Iba yata yung adjourn. Dismiss sa korte, naririnig natin, 'di ba? This case is dismissed, 'di ba? Oh. Bakit naman sa impeachment court hindi pwede dismiss? Ha? Luestro, 'di ba? Attorney din tong si Luestro, mga kababayan, ha? Representative Jinky Luestro. Ito po yung congresswoman na tinago po yung asawa niya. Oh. Palagi kasing may mga nagko-comment about dyan. Ito po siya. Si Luestro po yun, mga kababayan. Alright? Siya po yung congresswoman na nagtago ng kanyang asawa dahil nagkasala sa batas. Ano ba yung ano doon na? Ano bang pagkakasala ng kanyang asawa? Nakalimutan ko lang, mga kababayan. But anyway, si Luestro po yun, mga kababayan. Okay? Hindi po yun si Kimbo. Si Luestro po yun. Alright? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin ng video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Senatorial-elect Rodante Marcoleta. Tila binasag na ang katahimikan, di man pinangalanan. Ngunit dapatwa tila nasampal ng katotohanan ang senatorial-elect na si Ping Lacson matapos nitong makisawsaw tungkol sa usaping impeachment trial matapos makakuha ng botong 18/5 ang Vice President na si Sara Duterte at ibalik ng impeachment court ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Kongreso. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig. Matapos naglabas ng pahayag ang senatorial-elect na si Ping Lacson at nakisawsaw sa usaping impeachment complaint laban sa Vice President na si Sara Duterte, na ayon pa sa kanya, and I quote, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment." Wala po ang salitang remand o return sa konstitusyon. Nakakabahala ang posibleng overreach sa interpretation ng Article 11 Section 3 ng Saligang Batas kung saan ibinalik ng Senado sa Kamara ng impeachment case versus VP Sara Duterte ayon kay Senator Ping Lacson. End quote. Ang pahayag na ito ni Senator-elect Ping Lacson ay hindi naman ito pinalagpas ng senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit nasampal nito ng katotohanan at pinangaralan si Senator Ping Lacson. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, buong mundo na tumatawa sa mga naririnig regarding politics talk. Nakakahiya ang Pilipinas, lalo na nang pinakidnap si Tatay FRRD. Napakadumi na ang pagtingin ng ibang bansa sa Pilipinas sa sistema ng governance. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Labanan lang po ang katotohanan at ang tama. Kayo po talaga ang hinihintay ng taong bayan. Ipagtanggol ang kahirapan. Maraming salamat po sa inyo, sir, bilang tao, at sa Panginoon na nagpapasalamat din po ako na may likha. Siya na kagaya nyo na ang magtatanggol sa taong bayan. Praise God. Alleluia. Amen. Kung matuloy ang impeachment, lahat dapat imbestigahan about sa budget. Start sa mga congressman at mayor, paakyat sa senators, vice president at president para patas. Wow, great to know Senator Marcoleta are the best explanation. Thank you, really brilliant in our laws. Mabuhay ka, Senator Marcoleta. We see in you speak based on our constitution, the best senator. Yung ibang maingay dyan sa impeachment trial, ang hindi naman abogado. Yun namang ibang abogado na gustong matanggal si VP Sara ay parang may sariling pagkahulugan. Magulo ito, may impeachment court. Pero yung iba, parang may gusto. Sila ang masusunod, hati ang opinion dyan. Yung iba, ginagamit pa ang salitang taong bayan. Hindi lahat pabor. Yung iba, ayaw dyan sa impeachment trial dahil iba ang pakay niyan. Nagsusulong niya ng pansarili nilang makanan. End quote. Ito po ang sinabi ng DOJ Secretary. Basahin ko lang, ha. Okay, the Department of Justice on Wednesday Ayan, si Sir confirmed Badong Aratiles. that the International Criminal Court has reached out, and the department will assist in securing witnesses in the case of former President Duterte, who stands accused of crimes against humanity. There's an official already. They have gone to our witness protection
program to secure the people who may needed to testify in The Hague. Hindi lang po yun. No? And so we have given our support and cooperation. Direkta na po sinabi, we have given our support and cooperation. Tapos sasabihin na naman ni Claire Castro, hindi po makikipag-cooperate or hindi nakikipag-cooperate ang ating gobyerno sa ICC. Ano to ngayon mga kababayan, di ba? Mukhang talagang niloloko po talaga nila ang taong bayan dito, no? Bakit hindi kasi direkta na lang ninyong sabihin that we are already a member of the ICC? Para wala lang problema, di ba? Wala lang problema. Makipagtulungan kayo.